Dati, kailangan pang maging sobrang galing mag-FPV para makakuha ng ganitong klaseng shots. Pero itong DJI Avata 360, binago niya ang sistema. Tapos, hindi lang siya pang cinematic flying. Pwede rin siya sa mga beginners. Ang isa pang interesting dito, isang lipad lang, pwede ka nang makakuha ng iba't ibang camera angle. Omel Cruz po, welcome sa channel. Sa video na to, ating itetesting ang DJI Avata 360 sa totoong buhay. Susubukan natin ang kanyang image quality, tracking shots, obstacle sensing, etc. Aalamin natin kung chismis ba to o isa sa pinaka-creative na drone na nagawa ng DJI. Usually, dalawang klase ng drone users ang meron. Yung isa gusto stable, cinematic na shot at yung isa naman gusto FPV flying, yung mabibilis at feeling nakasakay sa drone. Itong Avata 360, pinagsama niya pareho. Meron kang cinematic stable na shot, pero meron ding freedom ng FPV. O ngayon, titignan natin yung pinaka-important, yung mga bagay na malaking tulong para sa content creators at kahit sa beginners. Unahin natin yung pinaka-importanting part, yung image quality. Isa sa pinakamalaking selling point nitong Avata 360 ay yung 1-inch camera sensor niya. Mapapansin mo agad lalo na sa high contrast scenes like sunrise, sunset, or kapag sobrang liwanag ng sky tapos madilim yung paligid, mas okay yung detail retention niya. Hindi agad nawawala yung highlights at mas usable yung shadow. Next naman, transmission. Dito sa location ko walang mga high-rise buildings, pero ang marami rito mga puno at nagbablock siya ng iyong signal. At dito ko itetest itong O4 Plus Full HD video transmission ng Avata 360. Habang palayo ng palayo yung drone, stable pa rin yung live feed, especially kapag dumadaan sa areas na maraming puno. Kampante ka magpalipad, alam mong hindi ka basta-basta mawawala ng signal. Isa pa sa malaking advantage nito, mas confident siya gamitin especially para sa mga beginners. Meron siyang integrated propeller protection. So, hindi ganun ka-stress lumipad ng mababa at lumapit sa mga obstacles. Malaking tulong din yung omnidirectional obstacle sensing. Especially dito sa wooded areas. Kapag may sanga or may mga obstacles, makikita mong nagre-react agad yung drone. At honestly, para siyang may nakabalot na invisible force field sa paligid niya habang lumilipad. Isa sa pinakagusto kong features dito is spotlight free. Usually kasi kapag tracking shots, kailangan mo pa i-control lahat manually. Pero dito, mas focus ka na sa movement habang yung drone yung tumutulong mag-maintain ng framing. Ginamit ko siya habang nagbabike at ang ganda agad ng kuha.
Then kapag gusto mo naman na mas dramatic na galaw, pwede kang gumawa ng FPV style shots, yung lumilingon pabalik na kuha. Malaking bagay yun, lalo na kung creator ka na gusto mo ng mas cinematic output, pero hindi complicated na palipad. Pero ito talaga yung nagpapaging unique sa Avata 360. Isang take lang, multiple angles. Example, isang forward flight lang yung ginawa ko, pero pagdating sa editing, nagawa kong gawin iba't ibang klase ng shot. Pwede siyang normal cinematic angle, pwedeng tiny planet, o tunnel style effect. Lahat galing lang sa isang clip. So instead na paulit-ulit kang lilipad, mas efficient yung galawan at sobrang useful nun para sa creators. Isang bagay pa na gusto ko dito, yung dual mode niya. Kapag gusto mo ng full immersive shots, pwede kang gumamit ng 360 mode. Pero kapag gusto mo lang naman ng straightforward aerial shots, pwede ka ring mag single lens mode. So parang dalawang style ng drone shooting, nasa isang drone lang. At malaking convenience yun, lalo na kapag ayaw mo magdala ng maraming gear. So, para kanino ba itong DJI Avata 360? Kung content creator ka na gusto ng cinematic shots na hindi komplikadong liparan, perfect yung one take multiple angle setup nito. Kung FPV style shots naman, magugustuhan mo yung added flexibility at safety features. At kung beginner ka, isa ito sa pinakamadali na cinematic FPV style drone na pwede mong subukan. So far, ang pinaka-interesting part ng DJI Avata 360 ay hindi lang ang specs, kundi ang tungkol din sa creativity. So kung meron pa kayong gustong itanong, pakilagay na lang sa baba. So huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So dito po muna natin tatapusin ang review ng DJI Avata 360 hanggang sa muli. Yeah.